Tingnan po natin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin. Ito yung nag-flip. Yan. Spirit guides, send me more messages. Yung mga tumatalo na yan, malalakas ang energies. Again, this is general reading. Take what resonates. Since maraming mga energies, iba't ibang mga sitwasyon. Seven of Cups. Nine of Wands. The Moon. King of Cups. Queen of Pentacles. Ten of Cups. Death. Seven of Swords. Lovers. Three of Wands. King of Wands. And Four of Wands. Ayan. Malakas sa mga energies dito. Wands. Actually, iba rin, no? Meron kasi ditong Seven of Swords. So, meaning, and yung the Moon. So, itong dalawang to, maaring, this is about a person na maraming tinatago na katotohanan sa'yo. Cheating, lying, being mysterious sa mga bagay-bagay. Hindi siya totoo sa'yo. Kasi ang dami niyang mga tinatagong katotohanan. Hanggat maaari, hanggat kaya niyang itago sa'yo, tatago niya yan. So, merong mga kasinungalingan dito nangyayari sa inyong relasyon. And, natuto ka na to set boundaries. Yung Nine of Wands dito, ibig sabihin, no, yung person mo, maaaring nagkahiwalay kayo, or kung nagstay pa kayo sa isa't isa, basta you know how to set boundaries. Hindi mo na talaga todo-todo pa na binibigay lahat-lahat sa taong yun, especially kung nararamdaman mo na ang dami niyang tinago sa iyong katotohanan. Pero, mas malamang dito na nagkahiwalay kayo ng taong ito. Tumagal ang lumipas ang panahon na maybe mas ito, Three of Wands. Mas pinili mo na lang to be with yourself, to explore, to expand your horizon, upang sa ganun, mas makilala mong mabuti yung sarili mo. At sa sobrang nasaktan ka doon sa isang taong nanloko sa'yo, mas minabuti mo na lang na mag-explore yung horizon mo in any aspect of life. Sa mga kakayahan mo, sa talento mo, sa yung passion mo. Minsan kasi, you are passionate of doing something. Doon, diba? You want to explore, travel the world, travel anywhere. Na kung saan mas may express mo yung sarili mo, mas free ka. Yun yung ginawa mo. Kahit single ka, mas minabuti mo na muna na hindi ka muna makipagrelasyon, especially sobrang nasaktan ka doon sa nakaraan. Kaya naman, it just keeps on exploring your life. Isa sa mga exploration na yon, ang dami mo kasing options Ito, later on, anuin ko nitong options na to. Isa sa mga bagay na nagawa mo para sa sarili mo is nagawa mo mapaunlad yung sarili mo, na you are financially stable, you are okay, you are totally
stable sa life mo. Financially, maunlad ka. Kahit ikaw lang mag-isa, kahit wala kang partner, nandiyan ka dahil yung pagsusumikap mo, talagang nakamtan mo lahat ng paghihirap, sakripisyong ginawa mo. In order for you to achieve kung ano man yung goal mo sa buhay mo. And you become wealthy. Naging maunlad ka sa sarili mong pamamaraan. Yun kasi yung ginawa mong inspiration yung heartaches o yung pagiging heartbroken mo dito sa taong to para magsumikap ka. Siguro para patunayan din sa kanya na hindi kita kailangan at kayang kong tumayo sa sarili kong paa at magsumikap at ma-achieve yung goals mo. Then, ang dami kasi involved dito. Merong King of Wands, merong King of Cups. Pero isa sa kanila ang makakatuluyan mo. Pero nasisense ko dito that yung person mo, merong malaking pagbabago sa buhay niya. Merong malaking pagbabago sa pagkatao niya na maaring simula nang iniwan mo siya, doon niya na-realize lahat ng mga pagkakamali niya. Doon niya na-realize na ikaw dapat at wala nang iba, that you are enough, at dapat hindi ka niya sinaktan. Doon niya na-realize na hindi dapat lokohin ng isang katulad mo. Maybe yun yung naging dahilan kung bakit mas nag-transform siya to a better person. Kasi yung death card dito, ibig sabihin, transformation yan, rebirth. So, ayaw mo man paniwalaan kasi yung iba dyan, hindi na magbabago yun, di ba? Totoo naman na kapag minsan may kaganapan sa buhay ng isang tao na kung saan makakapagpabago sa kanya. Yung dating sabihin mong may mga bisyo, may dumarating yung point na talagang titigil na niya, siguro kapag nagkasakit na siya, ganon. Diba? May mga ganong point sa buhay ng tao na kung saan dumarating talaga yung matindi, yung pagbabago, yung tunay na pagbabago. Pero dito kasi ipinakita na marami ka ng options pagdating sa love. Hindi lang yung ex mo na yon. Maaaring ikaw nga yung naging dahilan para ma-realize niya yung pagkakamali niya at para maging mabuti siyang tao, magbago siya. Pero doesn't necessarily mean na siya na talaga yung makakatuluyan mo. Yung person mo, mamimit mo siya somewhere unexpectedly at gusto niya makipagbalikan sa'yo. Maaring mangyari na magkausap kayo pero I can sense here na friendship na lang ang ma-offer mo sa kanya. Dahil may ibang mga person na humahanga sa'yo, na nagpaparamdam sa'yo, someone is very good looking, very passionate, at meron naman someone na medyo mas older lang sa'yo ng konti, pero siya yung is emotionally stable, mapagmahal na taong to. Siya yung ramdam mo kung paano ibuhos yung pagmamahal. Well, isa sa kanila ang makakatuluyan mo. Whoever that person is, nakita mo man yung pagbabago ng ex mo at naghahangad siya ng pakikipagbalikan sa'yo, you already move forward with your life na kasi eh. At maaaring dito sa panibagong tao na to, isa sa kanila yung makakatuluyan mo. Isa sa kanila yung masasabi mong true love mo. And you will build family together. And that kind of relationship is very joyful. Because you feel that person really loves you from the start. Andiyan siya, nare-respeto sa'yo, magmamahal sa'yo. Ngayon, etong joyful reunion ninyo ng ex mo is just for friendship na lang. You learned from your past relationship, but syempre may parte rin naman siya sa puso mo kasi minahal mo tong taong to, nasaktan ka nga lang ng gusto. Hindi naman taong yon
nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, pero hindi naman ibig sabihin yun na babalik ka muli sa kanya. Good thing, nalaman mo na nagbago na siya, pero since nakausad ka na sa buhay mo at merong someone na magpapatibok ng puso mo, yun yung true love mo, siya yung makakatuluyan mo. So, kayo ni ex, friends na lang kayo. At least, naging magkaibigan pa rin sa bandang huli. Kasi merong iba dyan na sobrang sakit talaga ng ginawa sa kanila, naranasan nila sa ex nilang yun. Hanggang ngayon, wala pa rin kahit yung forgiveness. Pero eto, natuto ka to forgive and to move forward with your life. Kaya friends na lang kayo. Ito, boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. So dito talaga nag-set ka na ng boundaries. Twin flame, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Ito naman to sa bagong person mo. Kaya, ganun talaga minsan, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na, okay, minahal mo yung taong yon, ikaw yung naging daan para magbago siya. At yun din naman naranasan mong sakit na yun na maging daan para sa'yo to pursue your dreams, na paunlarin ang sarili mo, and at the end of the day, ibibigay na yung reward sa'yo. Yung isang true and loving person who will takes care of you naman. Okay, so, wag na lang mag-revenge dun sa mga taong na nakapanakit sa'yo. Ang pinakamahalaga is forgiveness and move forward with your life and continue to be a good person. Re-reward ka naman ni God at pagkakalooban ka ng isang taong tunay, tapat, at mamahalin ka. Pwedeng isang katangian lang to ng taong makakapiling mo, or pwedeng magkaiba sila, pero whoever you choose, just ask guidance, ask for signs, and it will lead you to the right path. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.